Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito at makiramay po sa aming mga kapatid, sa pamilya. Na-appreciate po namin lahat ng effort niyo. Yung mga iba, galing pa mga ibang bansa, ibang probinsya. May mga meeting na importante, kinansel lahat at nandito ngayon. Thank you po sa inyo. So, yun nga, sabi ko na kwento na ni Kiko lahat ng mga gusto ko kwento. Pero syempre, mas marami pang magagandang alaala na experience ko na yung bonding namin na napaka-special dahil unang-una sa lahat, alam naman po natin si Mami, lagi siyang nasa labas, laging nag-shooting, nagte-taping, may superstar show siya dati, nagre-recording siya. And bilang mga anak, kami palang dalawa niya, excuse me, lumalaki kami sa poder ng mami namin. And nagtataka ako bakit laging maraming tao sa bahay. Kung sino-sino yung umipisin sa mukha ko, natatakot ako, nagkakatrauma ako. Yung parang tipong, anong balayuan po ako? Kasi gusto kong kumain ng maayos sa loob na ng bahay. Hindi namin kilala, umaga, papasok pa kami ng school. So may mga ganyan, picture yung ginaganon pa, yung rewind pa na camera. Kumakain ako, tapos nagpapang picture sa amin. Tapos nagtataka ako habang lumalaki kami na ate. Ba't ang daming tao? Bakit laging puro Nora? Nora. Hanggang sa pagtulog ko, naririnig ko sila sa panaginip ko, Nora. So, tinanong ko sarili ko, Lord, bakit ganito lang yung isang Nora o isang mami namin na sa halip ng dami ng tao sa mundo, bakit yung mami namin pa? Nakikita namin siya, syempre, napapanood namin siya sa mga pelikula niya, sa Superstar. Minsan ginigest. Ayoko ng pag sinasabi niya sa akin, anak, magigest tayo. Birthday ko, pumunta ka, kakanta ka. Nuninig na akong gano'n. Kasi una-una, syempre, nasanay ako, namulat ako sa mundo na ang daming tao lagi. Ang dami niyang kaibigan, ang dami niya, may mga cameras pa, may mga friends, may mga directors, producers, sa bahay, nakakilala si Mami. Ganun siya. Ang alaala ko sa kanya, lagi siyang yumayakap, lagi niyang sinasabi na, I love you po. Yung nyo naman si Mami, I love you po, gusto po, gano'n. So, na-observe ko yun habang lumalaki ako. And kahit hindi niya kami tinuturuan ng manners, kahit hindi niya kami tinuturuan, tinuturuan naman niya kami ng manners. Kahit hindi madalas kami pagsabihin na kailangan yung gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Hindi lang sa mas nakakatanda, kahit sa mas nakakabata sa'yo. Kailangan may galang. And yung observation ko na yun, na parang na-imprint sa puso ko, na-imprint sa pagkatao. And habang lumalaki kami, ganun po, kahit mga bata, tinatawag namin, ate, may po, ganyan. Yung mga alaala na meron ako kay Mami na masasaya, yung tipong nakakagulat, unexpected. Yeah, for instance, yung nag-show nga po kami sa States. Kami ni Kiko. Yung, kwento na niya, yung tumalon ako ng stage, dalasing kami. Grabe yun. In-expect ko magagalit siya dahil nagkalat kami ni Kiko. Yung kanta yung panalangin, hindi namin natapos yung tuloy-tuloy pa ulit-ulit, parang singing may gas-gas, gano'n. Tapos, mga kanta, kinakabahan na kami kasi alam namin na magagalit ang mami namin sa amin. Tapos, pero hindi. Natuwa pa siya.
Tsaka bro, nakalimutan mo yung kwento yun, nasa backstage tayo, nakabukas yung mic. Eh since nakainom kami, di ba? Nagtatawanan kami. Eh yung mic dito sa lap namin. Song number na niya. Tapos yung song number niya, yung ang damdamin. So kumanta na siya. So, kumanta na. Nakalimutan ko yung anong kanta. If one day, tapos sa background, kami ni ko. So, hindi ulit siya nagalit. Parang natawa pa siya. Kasi ang importante sa kanya, basta masaya ka. Basta nag-i-enjoy ka. Walang pakialam ang mundo. Basta yung puso mo, pure na nag-enjoy ka, masaya ka, magaan, walang stress. Yun yung gusto niya para sa hindi lang para sa amin, para sa lahat ng tao. Kaya ganun lang siya magmahal. And nung bandang teenager na ako hanggang 20s, nagsimula na ulit ako gumawa ng pelikula. Tapos nakikita ko siyang nakihalubilo sa mga tao. Ang napansin ko sa kanya, kahit saan siya magpunta, alam naman natin, kahit saan siya magpunta, Atigay, pa-picture, Atigay, autograph, ganyan. Alam niyo guys, naalala ko kung sino. Pag tinitignan ko mami, yung ehemplo ni Jesucristo. Na wala siyang pakialam. Kahit sino ka man, mayaman ka, mahirap ka, janitor ka, doktor, engineer, architect, wala siyang pakialam. Kasi ang tingin niya sa'yo, tao. Tao na may buhay. Tao na may puso. Kahit inoobserba namin siyang ganun siya. Sabi ko kaya pala, marami ang aming ina. Grabe. Nagsimula noon, syempre, alam natin, ang dami natin pagsubok sa buhay. Hindi kami naiiba doon. Grabe rin yung pinagdaanan namin sa buhay namin. Grabe rin yung pinagdaanan ng aming ina. Pero mas, inisip ko rin, mas nasa-sensationalize kasi nasa mundo ng show business. Pero kung hindi dahil sa loob ng show business, bawat isa sa atin, lahat tayo may pinagdadaanan. Sa likod ng mga ngiti natin, sa likod ng mga tawanan natin, pag nagkakasama-sama tayo mga kaibigan, nagtatawanan tayo, chismisan, kwentuhan, pero pag uwi ng bahay, nasa loob na ng kwarto mag-isa, nandun na, mapasok yung problema mo, naiisip mo naman yung gagawin mo kinabukasan, saan mo kukuha yung pang tuition, saan mo kukuha pang bahay ng bahay, di ba? Pero si mami hindi ganun eh. Malakas ang timala niya at pananampalataya niya sa Panginoon. At yun yung magandang example na kinalakihan namin. Kahit anong marating mo sa mundo, kahit na nasa cloud 9 ka na, kahit gano'ng karaming ng pera yun, si mami, napaka-down to earth. Alam natin yan. Marami na kasing nangyayari sa mundo ngayon, nakakagulo, nagpapatay, alam yung pag nanood kayo ng news. Grabe yung nangyayari, nawawala na sa isip at puso nila ang Diyos. Pero si mami, kahit anong nangyari sa buhay niya, hindi nawala sa kanya. Pananampalataya sa Panginoon. Siya ang nagturo sa amin patawad. Siya ang nagturo sa amin rumispeto at magmahal ng tunay. Kahit alam natin, minsan may mga taong na-encounter natin na hindi magandang mga intensyon, minamahal pa rin niya ng buong puso. Yun ang maganda sa kanya. Kaya napaka-blessed niya. Binigyan siya ni Lord ng talent na ganyan. Sa pag-awit, sa pag-arte, at pinaka-importante, yung puso niya. Binigay niya yung sarili niya sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat kayo nandito. Ngayon, grabe nakakamangha. Dito pa lang nakikita ko kung gaano karami sa inyong nagmamahal sa aming ina. Tama na yung sinabi ni Pilot.
Dahil ang aming ina, syempre public property, aminin natin. Napakahalaga sa amin ang oras niya. Ang oras niya, pag nagkakasama kami, halimbawa sa beach, yung biglang spontaneous eh. Biglang, miss ko yung mga anak ko, anak, halika, tayo beach. Ganun. Yun yung mga cherished na moments namin. And alam natin si Mami may mga powers yan. Katulad nung halimbawa, uwi na kami galing show sa States, kami ni Kiko. Hinatid niya ako sa airport. Ang dami namin pinagkwentuhan, ang dami namin shinare sa isa't isa. Hinatid niya ako sa airport. Economy class. Ganyan. So, punta na ako sa gate. Nagantay na ako. Pagkantay ko sa gate, Agent Christopher, please go to reception. Kinabahan ako. Baka, anong ginawa ko? Kinabahan ako. Bakit ganun? Tinatawag ako. So, pumunta ako sa mga officer. Pinalitan ng first class. Yung flight ko pa uwi. Sabi ko, what is this? Miss Norrisy, your mom. May mga ganun siya. Na magtataka ka kung anong kakayanan niya. So, grabe si Mami. And kung magkakwento pa ako ng mas marami pa talaga akong gustong i-share, baka abutin pa tayo ng mga so, anyway, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat po sa pagdating.